Oh, wala akong masabi. Pinayaman mo ang mga tobacco companies. 43 years old po kayong na-diagnose na may throat cancer? Yep. Ang bata? Medyo, yun nga sinasabi ko, kung kailan nakala mo nakapag-ibong ka na for so many years of working, tapos gano'n na mangyayari, maubos malala yung inipon mo. Yun, ang nakakatakot sa sigarilyo. At saka, slow death talaga slow yun. death. At painful. Okay na ang slow eh. Pero yung painful death, yung bawat hininga mo, hahabulin mo. Bawat hininga mo, masakit. Yun nga, at sabi nga nila kung cancer ang dadabo, hindi lang cancer sa katawan yan, cancer pati sa bulsa yan. Cancer sa bulsa. At maraming cancer ang nadudulot po ng paninigarilyo, no? Hindi lang po sa throat. Ako po, yan, kagaya ng lung cancer. Lung, 90%, oo. Mas delikado pa ngayon dahil swerte mo kung halimbawa lung cancer ang dumabo sa'yo ay tumagal ka na more than 2 years dahil napaka late na usually nadadiagnose ng lung cancer dahil akala natin simpleng ubo-ubo lang yan o yung mga sigam-sigam mo lang na gano'n. Pero ngayon pala, yun na pala yung sintomas ng isang mas malalang sakit. At usually, sasakit na lang yan sa katawan mo. Mararamdaman mo na lang ang sakit kapag malala na. At usually, it's already incurable pag umabot sa mga ganong panahon na hindi mo na matigil sakit. Pag-advanced stage Pag-advanced stage na. Ako na-shock pa rin eh. Every time kinakausap ko Sir Emer. Pero alam niyo po, ang kwento ni Sir Emer ay hindi po natatapos nung siya ay nagkaroon ng cancer. It's a story of hope. Sabi ko nga, magandang pang-drama story. Pwede nating gawing telenovela. Ang story ni Sir Emer. No? Maya-maya po, tatalakayin natin yan. Iisa-isahin po natin ang efforts ni Sir Emer kung paano po siya bumangon from cancer at nagkapag-establish po siya ng isang advocacy group para po sa mga nagkaroon din po ng cancer sa lalamunan na katulad niya. Mabalik ko lang po. Sir Emer, bukas po ay World No Tobacco Day. Kailan pa po kayo naging active dito sa event na to? Ang World No Tobacco Day ay kagaya na nasabi ng kasama natin na Ralph na ito ay ginugunita every year. At ngayon, ang tema po nito ay illicit trade o yung smuggling kung sa common term natin. Ito ay smuggling at sa buong mundo po ay 6 na bilyong sticks na cigarettes ang na-smuggle from across the borders. Actually, magtataka kayo bakit kaya nag-smuggle across the borders. Ang isa lang po rason yan to evade taxes. Kasi tayo, halimbawa, mag-export tayo sa ibang bansa. Hindi tayo nagbabayad ng excise tax doon. Kaya, ang nangyayari, ine-export natin yan. Kaya lang, pag in-import naman ng isa, may tax doon. Kaya usually, in-smuggle nila yan. Meron pang ibang technical smuggling na kunwari, nilabas yung product at hindi nagbayad ng excise tax. Pero hindi pala umalis sa Pilipinas yun at binibenta rito to evade excise taxes. Yun po yung isa pa sa mga illicit trade at na para... Sinong may responsibility niyan? Bureau of Customs at Finance? Well, yung pagdating naman po sa pag-intercept ng mga smuggled goods talaga, ang customs naman po natin ang prime agency na in charge. But in terms of documented cases in other countries, napatunayan naman natin na ang tobacco industry mismo ang siyang sumusuporta o talagang nag-ooperate ng ganitong klase ng mga activities. Sindikato nila. Kaya mahalaga po ang role din ng customs natin, ng ating Bureau of Customs, which is under the Department of Finance, para ma-intercept tong ganitong produkto. Kasi po, kung titignan din natin nung sa syntax po kung ano ito na yung pagkakakonekta nitong mga to no. Ginagamit po kasi ng rason ng tobacco industry na kapag nagtaas ka ng buwis ng syntax excise tax rate natin ay magko-cause daw ng mas mataas na smuggling activities which is medyo weird dahil again, 'di ba, ang taxation naman natin, local taxation, it doesn't wala naman talagang connection with smuggling at all. Kumbaga, it's an local siya. it's an enforcement issue
na kumbaga sa ito ay isang issue na police matter po ito. Kaya hindi po dapat maging rason para hindi natin itaas ang tax rates natin sa tobacco products. Actually, very effective po. Nakita naman po natin with our sin tax collection, very effective. So, kumbaga, ito ay isang epektibong paraan upang mapababa ang smoking rate ng ating bansa. Pero ito ay ginagamit din ng ang smuggling ay ang isang rason daw na consequence daw, which is untrue. At napatunayan na sa maraming pag-aaral na hindi naman talaga konektado ang smuggling sa or wala namang pagtaas talaga ng smuggling because of pagtaas ng excise tax. So mali po yung ganong assertion ng ating tobacco industry. Mali ang kanilang analysis. Yes. Actually, meron akong pinsan sa isang tobacco industry. Magkaaway kami noon dyan sa syntax. Kasi parang sinasabi niya, hindi, no? Kasi sa study namin, wala naman talagang direct effect ang cigarette sa human body. Parang nag-mutate ng human body. Sabi ko, bakit ganyan kayo mag-isip? Bakit iba yung literatura nyo sa pagkakaintindi ng ill effects of smoking? Sa literatura namin, apparently, parang nakwento niya, kasi pala sila, pag pumasok sila dun sa kumpanya na yun, meron daw talagang tinuturo, bini-brainwash. Hindi naman niya ginamit yung term na brainwash, no? Tinuturuan na talaga sila, lahat nung mga empleyado nila, na sinasabi na, walang direct effect ang smoking sa human body. So, yun yung dogma nila, yun yung thinking nila, para pag meron silang nakausap, made-defend nila. So, meron mga ganong tactics yung mga tobacco companies. Tapos pinapa-attend daw talaga sila ng mga seminars meron silang sariling scientific study na katulad niyan sinasabi nila yung lung cancer, hindi naman lahat ng klase ng lung cancer is caused by smoking, which is true kasi there is such a thing as adenocarcinoma na that strikes women, particularly mga bata na babae. It's also the same kind of cancer yata that Senator Miriam has. Yun yung klase ng lung cancer na hindi related talaga sa smoking. So, ang sinasabi ng mga tobacco companies, hindi naman lahat ng klase ng lung cancer caused by smoking. Alam mo yun? So, tinitwist nila kasi pinag-aaralan pala nila yan. Ganun ang tactic nila. Sir Emmer. Pero actually, karamihan talaga ay caused by smoking. Totoo yan. Pareho tayo ng literaturang pinag-aaralan. At dahil dyan, it's already 9:29. We have to go po on a break. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. Hi, good afternoon. Welcome to McDonald's drive-thru. May I take your order? Hi, isang McRib. Okay, sir. The one with a tender pork patty, dripping with a sublime flavor of sweet and smoky barbecue sauce, and topped with zesty onions and pickles, sandwiched in a soft caramelized bun. That's all. Salamat po. The new McRib, your new barbecue craving. 99 pesos lang. Mag-iingat ho kayo sa pinapadala sa inyo. Dahil napakahirap ang pangalawa at pinaka-importante, sa buong mundo, bitay ho ang hatol sa drug dealer. Sa Pilipinas lang hindi. Kaya lahat ho sila sa atin. Ang nangyayari, dahil alam ng Pilipino na walang death penalty, walang nabibitay dahil sa drugs, pag kami pinadala sa kanila, dahil inalok sila ng ilang $1,000, sige, baka maipuslit. Hindi naman nila alam. Bibitayin sila ron. Lumindol sa Nepal, hihingi po kami ng expert opinion coming from you, Architect June. I think I've given the President and the former President more than 100 recommendations na to address the hazards before they become disasters through architecture, urban planning, engineering, and the other sciences. Then pagdating sa earthquake, what's the impact? Dapat gumawa na tayo ng evacuation area. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita nangyayari yun. Good morning, Inquirer! 9 to 10:30 in the morning, Monday to Friday, with Den Macaranas and Ira Panganiban on Radyo Inquirer 990 AM. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon,
sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer, 990 AM. Ginagamit na nila ngayon. At daldal kami ng daldal. Nakalimutan namin na kami po ay on the air na. Nakakainit kasi ng ulo no? Pag naiisip mo yan. May figure po ba tayo kung ilang milyon ang namamatay ng caused by cigarette smoking po? Well, dito sa Philippines, for example, nasa statistics naman po, it's around 87,000 people a year ang namamatay because of smoking-related diseases. Mm-mm. So, yun ay yung talagang directly na cause. Pero iba pa yung sa second-hand smoke, which is yun hindi pa natin worldwide ang statistics is around 600,000 people ang namamatay. Second-hand smoke. Sige, Ralph, ano ibig sabihin ng first hand, second hand? Kasi may nabasa akong third hand. Ang first hand, of course, is the smoker himself. While second hand, ito yung mga may exposure sa smoke. As in, kahit kabarkada mo, kaibigan mo, or kapamilya mo, asawa mo, yung nalalanghap mong usok, yun yung second hand smoke na sinasabi. Ayoko yan! Alam mo, sa airport, diba, Sir Emer, dun sa airport natin, yung mapapadaan ka lang, diba may lounge sila dun? Yan. Naglumalabas yung usok Pag nag-open yung door, Kahit hindi Kasi meron yung parang in-between, diba? Yung nagsisip in sa sobrang, So, yun yung second-hand smoke. That's second-hand smoke. Yung sinasabing third-hand smoke, it is about yun yung nag-stick, yung particulates yata ng used na, yung burnt na cigarette is sticking sa mga furnitures or sa mga fixtures sa isang room. So, kung sa isang airport lounge, for example, kahit na umalis na yung smoker, wala na active smoker doon, there's a tendency na yung kanilang mga ginamit na yung particulates ng kanilang sigarilyo will still stay and stick doon sa carpet or doon sa walling or doon sa mga furniture within the lounge. So that's third hand smoke na sinasabi, and if not properly parang sanitize yung area, andun yung risk na you get to inhale it and eventually na-accumulate. Meron ng documentation na in a way, it can affect you or it can cause cancers eventually. Lalo na dun sa mga directly mga employees or siguro yung utility person na nag-handle, no? Oo, nag-handle. Wow! Sa restaurants, for example, di ba may mga restaurants na may smoking area. Oo, smoking. Naalala ko, meron ako nabasang sign na sabi niya, please don't throw your cigarette butts on the floor. Our cockroaches are getting cancer. Yun sana yung gusto pag-aralan ng ng tobacco company kung totoong most likely baka baka active study ho yan. Pag napatunayan nila yun. Sir Emer, yes po. May gusto po kayong idagdag? Bukas nga pala yung World Tobacco Day natin. Meron tayong first Quezon City Bike Day. Ito ay back-to-back na World Tobacco Day event natin sa Quezon City. Magkakaroon po ng biking mula sa Quezon Memorial Circle, ikot ng EDSA, papunta ng Tandansora, Katipunan, dadaan ng Pinduazon and then EDSA and back to Quezon Memorial Circle. At magkakaroon po ng program ng mga around 8:30. 2 hours po nilang kukunin yun. 8:30 sa Quezon Memorial Circle Grandstand. Nandun po si Yosi Gadiri at si Atsik Mayag, yung famous dance niya. Siguradong magsasayaw na naman siya. Ang pakay po nitong bike festival po ay magkaroon ng kalusugan din ang mga mamayan and safety of course na magkaroon ng bike lane sa Quezon City. Dahil unang-una, marami po na aksidente dahil sa mga bisikletang nasa lansangan nakasama ng mga regular na mga sasakyan. So magkakaroon po tayo ng may panukalang batas po si Councilor Alan Reyes na tungkol yan. At isa pa magandang bagay kung maluwag naman ang daan at pwede natin bisikletahin
ang pupuntahan natin. Mas maganda po yun dahil sa exercise. At kailangan po natin lahat ng magandang exercise sa katawan. Tama po yan. Ang guest po namin last week, no, si Councilor Alan Reyes, pinromote niya actually yung Quezon City Bike Day. So, ang Kilos Kaayusan po will be part of that. Ang representatives pa namin tomorrow na dadating ay si General Ibrado at General Llano. Mga general, ang makikibike bukas. May dala din po silang mga kasama nila dun sa advocacy. Kasi ang stand din po ng Kilos Kaayusan ay through biking, magkakaroon tayo ng mas maayos na lansangan, iwas traffic, 'di ba? Kung mas marami po ang nagbabike, kaayusan din po sa kalusugan kasi it will promote health at kaayusan sa kalikasan kasi it will decrease, bababa po ang ating pollution. Maganda yung nabanggit ni Sir Emer, yun yung parati ko nakakaligtaan road safety. Ang tema po bukas ng Quezon City Bike Day ay para magkaroon po ng road safety dun sa mga lansangan para po sa mga bikers at sa mga motorists. Bukas po ay ang World No Tobacco Day. Kasama yan sa Quezon City Bike Day. Tama po, Sir Emer? Meron po ba kayong booth bukas? Meron tayong booth doon at may mga flyers and information about cancer, about smoking na pwede po natin makita at pwede rin po silang makipag-selfie kay Yossi Kadiri. Ay, gusto ko yan. Alam niyo po, bata pa ako, crush ko na si Yossi Kadiri. Pero gumagawa po siya ngayon. In fairness, suminto na ba siya manigarilyo? Si Yossi Kadiri? Ay, hindi, nalalaban lang yung damit. Kasi noon. Bagong tahi. Correct. Noon parang, talagang ew. Pag nakikita mo si Yossi Kadiri. So, dadating po kasi Yossi Kadiri at si Asek Tayag. Wow. Ano kaya ang latest dance step ni Asek Tayag bukas? At yan din po, pag ginagawa rin po natin yan po bang bigyan ng awareness ng mga mamamayan tungkol sa cancer. Dahil alam naman po natin sa buong mundo, ang cancer ang number 1 killer sa buong mundo po ngayon. At kung tutusin po, pag samasamahin man yung HIV, AIDS, tuberculosis at malaria, lahat na namamatay doon. Marami pa rin na namamatay sa cancer. Sa cancer, Actually, ang smoking po causes many cancer-related illnesses. Ano-ano po yung there are so many at hindi lang po sa respiratory tract, nakakay ng lungs. At umabot din po yan sa bituka at sa liver, pancreas, sa loob natin, sa lapay. Pancreas. At ang nakakatakot mo rito, ang sabi nga sa statistics, 1 out of 6 will be diagnosed with cancer in their lifetime. Kung hindi po natin pipigilan ito, kung hindi po tayo magkakaroon ng awareness. Ang hindi po alam kasi ng mga tao, 1/3 of all cancers are preventable. Kagaya ng marami pong simple pamamaraan para ma-prevent ang cancer. Unang-una, siyempre yung paninigarilyo. Tigilan. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na nung huminto siya, nagkasakit siya. At nandiyan na rin yung pag-inom. Dapat talagang moderate po yung mga ininom natin dahil alam naman po natin ang liver natin ay una na apektuhan pag tayo umiinom. At healthy lifestyle, of course, nandiyan po yung pagbibisikleta at regular exercise. At ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Tama na hindi masyadong matamis, maalat, or oily. Mamantikang pagkain. Marami na po yatang nasasaktan dito sa studio sa ating topic ngayon. Ayaw na nila mag-Yossi break, which is good. Ralph, may gusto ka bang idagdag na information sa atin tungkol sa World No Tobacco Day? Well, sa amin na lang po, yun nga po, given na World No Tobacco Day, ang mga mensahe is still tobacco products, tinatarget pa rin ito ang kabataan. Kaya talagang mahalaga na yung mga illicit or yung mga peke man or kahit yung original na mga tobacco products ay talagang hindi talaga ito nakakabuti. Kahit sabihin mong ito ay
sabihin mong peke yan, hindi natin alam kung ito nga ay merong iba pang sangkap na hinalo, di ba? Tapos at the same time, nagba-violate din ito dahil hindi nagbabayad ng buwis, unang-una, di ba? Tapos, ang illicit tobacco, it also promotes corruption kasi, yun nga, given na hindi yan nagbabayad ng buwis, in one way or another, nakakalusot ito sa borders natin nang hindi na nagbibigay ng tamang contribution para sa ating kung ano yung dapat niyang bayaran sa buwis, di ba? So, hindi dapat sinusuportahan or hindi dapat ito ituring na kumbaga mga produktong dapat na tinatangkilik, di ba? At saka in general naman tobacco hindi dapat tinatangkilik yan. Yun nga yung gusto kong malaman eh. Kasi di ba lahat ng products, whether food or medicine, dumadaan yan sa ngayon, ang tawag natin is Food and Drug, FDA. Dati po BFAD, 1970s. So, ang tanong ko doon, bakit nabigyan ng BFAD approval noong 70s yan? Yan ay, mahina pang research, medyo mahabang usapan ho yan. Hindi tayo abot. 15 minutes na tayo at magsasalita pa si Miss Darlene Berberabe. Si Attorney Darlene Berberabe, presidente ng Pag-ibig Fund. Nagsimula ka magtrabaho noong dekada 80 at sa sipag at galing, umasenso. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Pag-ibig Balik Savings 65. Lahat ng Pag-ibig monthly contributions mo, dagdag pa ang kinitang dibidendo ay ibabalik ng Pag-ibig sa'yo para buhay mo'y gumanda. Ready na ang Balik Savings 65 mo. Punta na sa Pag-ibig. Tumawag sa 724-4244 para sa detalye. Radyo Inquirer 990 AM. Sa gitna ng kabi-kabilang problema, may mga magagandang balita na magpapagaan sa inyong dinadala. Kabutihan, kagandahan, kaayusan. Warrior Angel. Hatid ang mga mensaheng pampag-good vibes, iwasan ang problema, at huwag maging nega. Relax lang. Enjoy life. Ako si Brenda Arcangel, ang inyong Warrior Angel sa radyo. Maghahatid ng mga nakakaaliw na kwentuhan, mga impormasyong napapanahon at nakaka-good vibes. Feel good na istorya at level up na chika sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa buwan naman ng balita, gaganahan ka na. Dagdagan pa ng mga beauty and health tips na bonggang-bongga. At ang showbiz chika, hindi mawawala. Mga hot issue ng bayan ngayon, ating pag-usapan. Ano mang problema, may positibong paraan para solusyonan yan. Samahan ninyo ako magpalaganap ng kabutihan at kagandahan. Ito ang Warrior Angel, ang makabulang weekend program na magaan at masaya. Let's be happy, wag na mag-worry. Warrior Angel. Warrior Angel. Kasama si Brenda Arcangel tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Pare, nanganak na si Commander. Pa ba talaga? Magkano damage? Ang laki siguro niya, no? Hindi naman. Kasi PhilHealth member ang kumari mo. Buti na lang at bukod sa updated na kontribusyon, updated din ang member data record o MDR niya. Ang laki na ng bawas sa binayaran namin. Bayad na ang bill, hindi pa nagalaw ang pambinyag namin. Para sa walang hassle na pagkakamit ng inyong benepisyo sa PhilHealth, siguraduhin updated ang inyong MDR o anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon tulad ng civil status, pagbabago ng tirahan, dagdag na dependents at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Ang isang civilian volunteer ay isang mamamayan na handang matuto at magbigay serbisyo para sa mga projects na pinamumunuan ng mga specialized volunteers at campaign creators. Alamin kung paano ka makatutulong sa pagbisita sa www.kinabukasan.com.ph. At nagbabalik po ang Kilos Kayusan sa 990 AM. Okay. Sige, tuloy natin ang ating chismisan kanina. Noong 1970s kasi wala pa silang na-establish na research. Yun, that would directly link cancer or yung mga iba pang cause ng sakit, iba pang dulot ng sakit ng paninigarilyo. Parang dun pa lang yata sila nag-uumpisa. Kasi naalala ko 1980s, naglabas ang... bata pa ako noon yun yung gusto ko Buti nung bata pa ako, chismosa na ako. 1980s naglabas ang Time Magazine ng issue nila ng ill effects of smoking. So doon lumabas yung stillbirth and I vividly remember that.
elementary po ako nun. I think yun din yung reason, but alam mo yun, at siguro unconsciously, but hindi ako natutong manigarilyo. Kasi nakita ko dun yung bata na baby na fetus, no? Na stillbirth siya. Or pinanganak siya pero kailangan niyang ma-respirator kasi hindi developed yung lungs niya. Doon ako nakakita nung Buerger's disease, yung nabubulok na toes. Kadiri, medyo mabata ka. Syempre, diring-diri ka, ba't may itim na kulay na nabubulok, no? Na pa. Doon ako nakakita nung itsura ng pasyente na mamamatay na. So, pagbata ka pala, pag nakita mo yun, you get nightmares. Tapos, naalala ko yung mga tito ko na ninigrilyo. Pinapakita ko talaga yun sa kanila. Nung lumaki na ako, syempre, party, ganyan, tinuturuan ka manigrilyo. I tried, pero hindi ko kasi talaga gusto yung amoy. Ayoko nung amoy. Ayoko nung lasa. Tapos, pag naalala ko nun, pagka nagsusmoke ako, bumabalik sa isipan ko yung graphics na nakita ko. At maganda nga na nailabas natin yung graphic health warnings nyo. Kwento nyo, kailan ba yun? Si Sir Emer, malapit na ang pag-launch ng kanyang stardom. At yung graphic health warning law natin ay may sasakatubaran sa March 5. Dapat by March 5, wala na minamanufacture ang mga tobacco companies na walang larawan ng pinapakita yung mga sakit na dinudulot ng sigarilyo. At by November 5, dapat wala nang natira sa mga sari-sari store o yung mga tindahan ng kahit isang kanang sigarilyo na walang nawalan larawan na gano'n. Kaya meron ba, medyo matagal-tagal pa yung may makikita pa tayong patakanak ang gano'n. Pero ang payo ko nga dyan sabi ko nga, ang sigarilyo kasi tumatabang yan after 6 months, no? Kaya pag dumating ang panahon na yun at may nakita silang walang larawan, huwag nilang bibilin, lugi sila. Patabang yun. Walang lasa yun. Walang lasa yun. Kailangan bilhin nila. Or baka illicit trade yun. Illicit tobacco. Smuggle. O baka yung mga fake yun. Diba? Marami kasi mga ganyan. Kaya yung fake, ano kayang laman ng fake? Lechugas. At sabi nila, yun yung mga pinagtabasan o yung mga nakukuha sa mga flooring, lalo na yung mga China brand. O kaya murang-mura yun titis. So may mga kasamang ipis-ipis yun sa sahig. Lahat na ng yun. Kaya napakamura. Kaya yun ang nakakatakot sa atin. Baka hindi lang sakit na dinudulot ng tobacco, di ba makuha natin, kundi iba't ibang klaseng sakit ba? Oo. Ralph, kwento mo naman yung efforts natin sa graphic health warnings. Well, recently ang updates dyan is nagkaroon ng public hearing na on ang ating Department of Health, I think just last week, regarding po dun sa dun sa implementing rules and regulations ng GHW law. So, I believe our Department of Health ay meron na silang draft implementing rules and regulation, and after the public hearing last time, anytime soon kaya na nilang maglabas ng IRR na yan. And sabi nga ni Sir Emer, yun nga po, based sa yung mga binanggit niyang petsa earlier, ayun yung mga indicative na dates na hinahabol din ng ating mga government agencies, kasi ang bilang po niya simula nung mapublish siya nung siya maging batas nung 2014. So, we're talking about almost, magawa 1 year na nga halos yung graphic health warning this August, if I'm not mistaken, kasi mga July siya napirmahan ni Pinoy last year. So, magwa 1 year na siya this August, and anytime soon naman, maganda naman po, we appreciate yung efforts ng ating Department of Health na ginagawa talaga nila yung kanilang best para po makakomply dun sa mga dates na sinasabi ayon sa yung mga legal dates na nabanggit, diba? At ito yung pinakagusto kong legacy ni Secretary Ona nun. Kasi naalala ko na sa DOH tayo nun. Kami po kasi ay parte ng technical working group. Kasama po namin ang Health Justice, SEATCA, FCTC, ang New Voice Association of the Philippines. Nung araw po na yun,
napirmahan na yung admin order nung batas na ire-release na nila. At the day after, nag-leave of absence si Secretary Ona. So, binabati ko po si Secretary Ona. Alam ko po, mas tahimik ang buhay nyo ngayon. Pero maraming salamat po sa pag-push ninyo ng fairness GHW. to Secretary under him yung syntax and graphic health warning laws naging and these are very remarkable yun nga because dahil doon na-recognize ng Philippines nitong 2015 ni Mayor Bloomberg for tobacco control leadership. At nakakatuwa ron kung sino ba yung meron tayong smoking president, doon pa nagkaroon ng mga batas tungkol sa kalusugan. Tatlo po batas yan yung graphic health, yung syntax, at saka yung health, yung PhilHealth. Yung aside from the PhilHealth, yung nauna. reproductive health. RH bill. Yung natin, reproductive health, yan lang po yung Pangulong tatlong batas sa kalusugan na iba sa... Actually, pang-apat yung PhilHealth. Tapos meron yung sa senior. In fairness naman to this administration, ako, binibigyan ko talaga, I really commend the Office of the President for pushing po yung health policies na ganito. Yun nga po yung nabanggit nyo, Sir Emer, na considering na smoker siya. Siguro ang isang sama natin si President mag Times Up Tobacco sign. Sa Times Up Tobacco sign po, kasama namin si Leo Martinez, isa pang miyembro ng Kilos Kaayusan. No? Nag-post siya doon. At yan po yung gusto nating campaign ngayon. Sabi ko nga kay Ralph, personally, tutulong ako dyan. Lahat ng mga kakilala ko, willing sila. Gusto nila, Ralph. So, sulatan natin sila for the Times Up Tobacco. Kasi, kailangan meron tayong big project next year pag-launch ng bagong cigarette packs. Kasi pag-launch ng cigarette packs, malo-launch ang stardom ni Engineer Emer Rojas. Pero pa yun. Yun. At sabi nga, bakit yung pinakabangit na litrato ko? Actually, nag-aaway po kami noon kung anong litrato ni Sir Emer ang ilalagay. Kasi siya lang po yung taong naoperahan na ang pogi, hindi siya mukhang may sakit. Kaya hinanap talaga namin yung, gusto namin yung mukhang kadiri, yung ayaw. Kasi yung unang-una may buta siya sa lalamunan. Tapos para siyang happy pa, nakasmile. Yung parang, may camera, smile, ganyan. So talagang ang tagal-tagal pag-uusapan talaga, isasama ba yung picture ni Sir Emer? Kung isasama, kailangan yung talagang graphic. So ang lumabas na picture, Sir Emer, yung naka-side view ka, no? Yeah. Nakitang-kita mo talaga yung tahe, ayun talaga, mukha siyang Robocop doon. Yun, ma-establish ang kanyang stardom. Si Sir Emer Rojas po ay isa po sa litrato, no? Nag-volunteer po siya. Labindalawa po yun. Opo, so maraming salamat po sa efforts ni Sir Emer. Sir Emer, nung nagkaroon po kayo ng cancer sa lalamunan, nag-establish po kayo ng grupo nyo, no? Parang lang yun parang aksidente lang kasi alam mo pagka nagkaroon ka ng cancer tapos nagkaroon ka pa ng disability na wala ka ng boses parang ka nabulag, nabutulan yung mga ganon ayaw mo makakakita ng tao nagtatago ka lang sa bahay yung stigma na may sakit yun ang isang bagay na naramdaman ko pero minsan isang araw inimbita ko nung pamangkin ko na nagtuturo sa Ateneo ng chemistry at sabi niya pagsalita ka lang doon bakit tungkol sa chemicals ng cigarette yung isang issue namin doon at sasabihin ko wala akong kaalaman sa tobacco control wala akong alam sa sabi niya gano'n sige magsalita pag sinabi ko lang kung ano nangyari sa akin at ang nakakatuwa noon pag tapos ko nagsalita na sigarilyo ang tinatapon ng mga estudyante tuwan-tuwa yung janitor doon ang dami niya yun so nagulat ako na sabi nga niya malaking break na pala to and then sooner later the media called already na naimbita na ako magsalita pati sa Congress natin nung tinutulak pa ng 2007 yung graphic health warning. Tagal na pala. Matagal na yun. At nag-mail yung unang Congress. Kaya naging sunod-sunod na yun.
na parang in-game naturally na wala ka naman akong alam dyan, kundi sabihin lang na ganito pala ang mangyayari sa'yo. Hindi po nag-fail yung Congress noong 2007. Nag-succeed ang tobacco company. Yun. Grabe lobbying. In fact, until now, grabe ang lobbying, 'di ba, Ralph? Nagbibigay ng kung ano-ano sa sa mga kongresista. Ha? Nakita ko yung litrato na 'yon, ha? So nagkaroon po kayo ng advocacy group para po sa mga tinatag natin yung voice organization para magkaroon ng capacity, may build ng capacity. Wow. Hindi lang ako, kundi yung mga members dyan. Actually, we have 10 more members that are fully capacitated and can talk about tobacco control niya. At puro robot din kami. And you go around, diba, campuses, LGUs. At naibita rin sa mga TV, YouTube clips, makikita nyo may mga iba't ibang mukha na puro members mo namin yan. That's good. Kasi lalo na yung mga kabataan, kailangan po natin silang masabihan sa mga ill effects ng cigarette smoking. May gusto kang idagdag, Ralph, tungkol sa World No Tobacco Day. Si Ralph po, from Health Justice, sila po yung policy aspect ng tobacco control. Well, yung amin na lang siguro, kung ano po, sa mga policy makers natin is patuloy nating paigtingin yung pag-enforce ng pagharang sa mga illegal or illicit tobacco products. Of course, dapat ito yung maging complementary dun sa mga, di ba, yung mga efforts natin to stop smoking dahil while we have our syntax and we have smoke-free policies, yung mga smoke-free Hindi, meron ka. Okay. Yung sa smoke-free policies, I think ito po ay hindi magiging epektibo, no? Kasi dugtong-dugtong to eh. I mean, may mga complementary po to one another yung mga polisiya na to. Sa pagbubuwis, sa smoke-free, pati ito yung pagpigil natin sa mga illicit tobacco products. Huwag po nating suportahan ito. Again, wala pong mabuting dulot ang tobacco. Unang-una, kaya kung may makikita tayo, sabihin natin mura naman to konti lang naman to, wag natin sayangin yung ating kakarampot na pera. Instead na ipambili mo ng tobacco, sunugin mo sa sigarilyo, mas mabuti siguro ay mapakinabangan ito sa mga mas mabuti or mas may maidudulit na mabuti sa katawan natin, di ba? So, yun po siguro yung mga pinaka natin for world, isang magandang paalala sa lahat, no? Lalo-lalo na sa kabataan ngayon na alam natin sila mas exposed talaga sila sa iba't ibang advertisement, sa iba't ibang mga kumbaga yung mga programa na nakikita nila sa internet, ganyan, sa social media. Alam kong dumaan tayo lahat doon. Curious tayo na subukan. Pero again, hindi dapat ito maging hindi ito maging habit na sinasabi or magiging masanay ka dun sa ganitong bisyo kasi wala naman talagang dulot dahil sa bandang huli ikaw lugi. Ikaw din ang malulugi. Ang kumbaga sa ikaw din kung conscious ka sa katawan mo, ikaw din ang magsasuffer eventually. Yes. Tama dun. Sir Emer, may gusto po kayong idagdag? Yan lang huwag iwasan po natin ang mga ganon ng cancer sa katawan. Sabi nga natin, cancer sa katawan yan, cancer sa bulsa, at hindi po biro-biro, at hindi po kasiguraduhan na porket may pera ka naman ay gagaling ka rin. Yan po ang cancer. Iwasan po natin yan. At ang pinakamagandang pamamaraan upang maiwasan yan ay iwasan po natin ang paninigarilyo. Sumama po tayo sa World No Tobacco Day event po natin bukas ng 8:30 ang program sa Quezon Memorial Circuit. So ang World No Tobacco Day po ay tawag namin siya bike to back. The Quezon City Day will have a bike to back with World No Tobacco Day. Bukas po yan, ang assembly time po ay 5:00 a.m. sa Quezon Memorial Circle. Magkakaroon po ang booth doon, sila Sir Emer, makikita nyo po siya,
Ngayon po, pumunta na kayo doon dahil pag na-launch na po ang cigarette packs, mahirap na po siyang mahanap. Dahil grabe na po ang booking niya noon. Tama po ba sa manager? So bukas po ng 5 o'clock magkakaroon ng assembly time. Ang bike route po ay mag-uumpisa sa Quezon Memorial papuntang Tandang Sora. Kakanan na po ng Tandang Sora, Quezon Memorial, papunta po ng Commonwealth, kakanan po ng Tandang Sora, dire-diretso po hanggang White Plains, kakanan po, papunta na ng EDSA, pabalik na po ng Quezon Avenue at matatapos po ang race by 8 o'clock. It's a 22-kilometer biking. This will be attended by different bike advocacies po. Kasama po dyan ng Kilos Kaayusan. Nandyan po si General Llano at General Ibrado. Bukas po ng 8:30, magkakaroon po ng programa. It will be attended by different advocates from different advocate groups po. At nandyan po ang Kilos Kaayusan. May mga pa-attend po ang Health Justice. May pupunta pong taga NVAP, New Voice of the Philippines. Makikita nyo si Yossi Kadire at si Asek Tayag. Kung big fan po kayo ni Asek Tayag, makisayaw po sa kanya. Mukhang may Zumba siya bukas. So again, it's World No Tobacco Day tomorrow. Sana po, iwasan po natin ang paninigarilyo. Pero tulad po ng buhay ni Sir Emer, may pag-asa po ang bawat kwento po ng mga tao. Ito po si Ana Kapunan. Tandaan, kumilos ng may kaayusan dahil sa kaayusan may karangalan. Maraming salamat po, Sir Ralph. Salamat din po, Miss Ana. Sir Emer. Maraming salamat po. At sa manager ni Sir Emer na si Ma'am Violet, maraming salamat. Alam niyo po, syempre nagpaalam na ako, daldal pa ako ng daldal, diba? Sabi kasi ni Sir Emer, malaking dagok sa buhay niya nung nawalan siya ng boses. Miss Ana, pwede mag-plug? Go! Oh, yeah. Yung sa Health Justice po, meron po kaming Facebook page at saka may Twitter din kami, and they could also visit our Instagram. Just look for Health Justice Philippines. Oo. At gagawin natin yung campaign ng Time's Up Tobacco. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Alam mo, nagva-volunteer na nga ako, ayaw pa akong kunin ni Ralph. Pag ako naging artista talaga, pipila ka, Ralph. Mahal ho yata ang talent ni Miss Ana. Okay, so ito po si Ana Kapunan from Kilos Kaayusan. Sa kanto, sa lansangan. Radyo Inquirer. 990 AM. Hi, good afternoon. Welcome to McDonald's drive-thru. May I take your order? Hi, isang McRib. Okay, sir. The one with a tender pork patty, dripping with a sublime flavor of sweet and smoky barbecue sauce, and topped with zesty onions and pickles, sandwiched in a soft caramelized bun. That's all. Salamat po. The new McRib, your new barbecue craving. 99 pesos lang. Naghahanap ng trabaho pero tinatamad maghanap sa dyaryo o internet? Makinig ka na lang sa Radyo Inquirer Job Market. Iisa-isahin ang mga trabahong pwede mong applyan, magbibigay gabay at payo sa karir, at pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa anumang trabaho. Radyo Inquirer Job Market with Jesse Francis Rebostillo, tuwing linggo alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Philippine Standard Time, grab na pong 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Good morning. Malapit na magkaroon ng libreng Wi-Fi connection ng publiko. Ito'y makarang ipasa ng Kamara de Representantes sa third and final reading ang panukalang batas para sa free public Wi-Fi. Ang nasabing panukala oras na maisabatas ay magbibigay ng walang bayad na internet access sa mga pampublikong gusali, terminals, parke at plaza sa buong bansa. Kasama rin sa obligasyon o obligadong magbigay ng free Wi-Fi ang mga opisina ng gobyerno, state universities at colleges at mga ospital. Ang Information and Communication Technology Office ng Department of Science and Technology ang inatasan na lead agency na magpatupad ng nasabing batas.
Samantala, isa pong magnitude 4.5 na lindol ang naitala 21 kilometro west of Litayan sa Pilipinas. Ayon po sa USGS, ito po ay may lalim na 596.86 kilometers. Ayon pa rin po sa USGS, ito po ay naitala kaninang alas 9:40 ng umaga. Abangan po ang dagdag na detalye tungkol sa balita na yan. Ako po si Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Alamin at suriin ang mga isyong pinag-uusapan ng sambayanan. Talaga naman naghahanap sila ng mga mambabatas, lalo tigit sa matas na kapulungan, na makakatulong sa kanilang advokasya para isulong yung buhay ika. Himayin ang mga isyong bumabalot sa mga nag-iinit na balita. Ano ba ang solusyon para sabihin mong mabawasan yung paghihirap ng ating mga kababayan ng ating bansa? At tuklasin ang mga tulong at serbisyong ipinagkakaloob ng gobyerno at pamahalaan sa ating lipunan. Lalaki yung pwede nilang i-loan at the same time. Benefit. Oo, kumustahin din natin, partners, yung financial status ng SSS? Marami. Dahil sa investment. Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Kasama sina Liza Soriano at Ricky Brozas. Makialam at pag-usapan natin ang mga issue ng Bayan. Tuwing linggo mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Inihahandog ng Team Kabuhayan at Radyo Inquirer 990 AM ang programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon, sagana at hitik sa impormasyong pampinansyal, paunlarin ng kabuhayan, trabaho at negosyo. Pera at Kabuhayan. Pera at Kabuhayan. Pag-usapan natin kasama sina Attorney Ed Dural, Jerome Fadriquela, Ricky Brosas at Miss Liza Soriano dito sa Pera at Kabuhayan. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito lang sa Radyo Inquirer 990 AM. It's a rich man's world. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat. Magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Linggo, alas 6:15 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation. Radyo Inquirer 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer 990 AM. Sa next Saturday ba, magkasama na ba kami ni, hello? Ayan, nako. Ellison, kasama ko ngayon dapat na nasa Camsur, kasama si Governor Migs Villafuerte. Hindi na mamaya po on air, may interview po natin siya. So, good morning sa Batch 2015. Congratulations sa mga graduate. Ito na naman po ang Bigatin tuwing Sabado from 10 o'clock to 11. Ayan. Nako, alam niyo po ba, sa pinost po namin sa shout out po ng Bigatin Radio at sa aking page na ang pag-uusapan po natin ay yung K-12. Ayun, mainit na usapan to, nausapin ito bago matapos po ang Mayo at bago pumasok ang buwan ng Hunyo. Bago po magpasukan ng mga bata, mag-usap po muna tayo tungkol sa K-12. Ayan. Nangingiti ng aking mga guest. Maybe it's time to introduce them. So mga kabigatin, ang kasama ko po ay ang founding chair ng PACE,
ng Parents Advocacy for Children's Education, si Professor Ray Vargas. Magandang umaga, Ray. Magandang umaga po sa iyo. Yeah. Ayan, naririnig niyo po ba? Yes. Pwede mong ilagay. Ayan. 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 Wala ba? Sige, sandali lang, ha? Ayan. Okay. Ayan. Again. Opo. Ayan. Hi, Ray. Ang ganda ng boses ni Ray. Ayan. Kasama din po natin si Ma'am Imelda Benigno. Ma'am Vilma Benigno. Siya po ang Secretary General ng PACE, ng Parents Advocacy for Children's Education. Good morning, Vilma. Magandang umaga din po. Yes. Naku, parang seryoso kayo. Naninibago ako. Dito sa Bigatin, laging masaya pero mainit din ang discussion, ano? Masaya at mainit ang discussion. Pero lalong-lalo na kung gagawin natin to sa K-12. Umpisahan natin to, Ray. Ano ba tong K-12 na to? At lagi nating naririnig, nababasa sa dyaryo, naririnig sa radyo, sa TV, at kung saan-saan pa. Opo, ito po yung programa ng gobyerno na pinatupad at pinirmahan nila bilang isang batas noong May 15, 2013. Yeah. Pero sa ngayon po, meron na po tayong incoming grade 10 itong coming school year na to. At maalala po natin na nung 2012, nagsimula po tayo dito. Kaya po, instead na sabihin natin na first year high school, yung mga anak natin na papasok ng high school, meron na pong pagbabago dito. Ito na po yung, ang tawag na po sa kanila ay grade 7. Yes, grade 7. Pero sa ibang school, dati pa, ganun na rin ang tawag sa kanila, no? 7, 8, 9, 10, ganun. Opo. Pero hindi pang kalahatan. Hindi pang kalahatan, opo. Yes, lalo na sa mga public schools, talagang grade 6. Yan. Tapos first year, second year, ganun siya. Opo. So, ito pong PACE, so let's talk about the organization first kasi ito ay isa sa mga lumanlaban or nagsasabi na suspend or stop K-12. Ano po ba itong PACE? Opo, ang Parents Advocacy for Children's Education po ay binubuo ito ng mga magulang na mga nagpapaaral ng kanilang mga anak. Yes, May mga kasama rin kami ditong mga guardians kasi may ibang mga estudyante natin nasa ibang bansa yung kanilang mga anak ay mga magulang, kaya ito po ay yung mga guardians natin. Nagkataon po kasi na hindi po lahat ng eskwelahan ay meron tayong mga parent association. Yes. Kaya naisipan po namin na para po merong mag-cater sa mga issues ng mga magulang. Kaya po natin naisipan tong parents advocacy. At hindi lamang po natin biniuto para tumuligsa o mag-complain. Yes. Children's education pa rin po yung ating pangunahing advocacy dito. Dahil alam po namin kasi bilang magulang ay may nakikita tayong mas malaking perspective ng edukasyon na maaring hindi nakikita ng mga guro at ng mga administrators natin. So basically, it's more on welfare and development ng parents and children. Parents na nagpapaaral, ano? Opo. Magandang advocacy yan ng PACE. So, itong PACE, bakit pumasok kayo sa usapin ng K-12? Siyempre, obviously, it's parents and the student and pupils, no? Lalo-lalo na itong ating grade 7 onwards. Opo. Baka ho kasi isipin ng marami dito na itatag yung PACE dahil nasa K-12. Para lang sa K-12. Opo. Mayroon po at wala ang K-12. Mayroon pong PACE. Itatayo po namin yung PACE na to dahil hindi lamang po usapin ng K-12 dito. Nandiyan yung tuition fee. May mga nagtatanong. Kasi maraming involvement ang magulang kasi sa edukasyon ng ating mga anak eh. So, hindi lamang K-12 ang ating dito. Nagkataon po kasi na malaking issue ang K-12 at maraming mga magulang ang maapektuhan. Pangmalawakan. Nationwide, So, ganyan po. Kaya natin tumututok tayo, lalong-lalo na malaking bagay, malaking usapin ang K-12 sa lahat ng mga magulang. Kaya po nandito yung PACE. Okay, Ray. Ito kasi, narinig ko na lang bigla ang K-12. Ikaw ba, Ma'am Vilma? Kailan mo ba to narinig tong K-12? Yun nga po, halos last year lang. Last year? Narinig ko yun. Kaya, rin kami, wala kami kaalam-alam kung ano yung Yes. K-12. Oo, di ba, Ma'am Vilma, bilang isang magulang, narinig mo na lang, batas na siya, no? I-implement na ito. Kung di pa po siya naging batas, hindi pa namin nalaman. Narinig. Opo. So, bilang magulang, ano ba ang sana
paano mo dapat siya nalaman? Sa paanong paraan? Yun nga po, kaya kami mga magulang, sumali kami sa PACE kasi nga parang nawalan kami ng karapatan na ma-involve sa edukasyon, sa usaping edukasyon ng aming mga anak na kami talaga yung greatly affected talaga kami sa usapin na to. May informal lang yun lang, 'di ba? Yung first step, ma-inform kayo about K-12 na hindi pa siya na-implement. Totoo nga naman, bilang magulang ako din at nasa radyo at nasa akademiya, narinig ko na lang siya sa isang forum na mainit na ang usapan. Hindi na siya yung tipong, ano ba ito? Para saan ba ito? Sino ang involved? Kailan to mangyayari? Wala munang ganon. At nandun yung mga parents. So, syempre, nagulat din sila. Opo. So, ano na po ang ngayon? Ano nang stand ng PACE ngayon sa K-12 na to? Kasi lagi kong napapanood si Sir Ray sa TV at naririnig ko rin sa radyo at kahit sa dyaryo, no? So, ang PACE ngayon at ang K-12? Sa ngayon kasi, isa kami sa mga tumututol, hindi po sa K-12, lilinawin ko lang po. Yes. Oo, kasi, eto, alam mo, bakit ko ba in-invite si Sir Ray dito? Sabi, nako, si Sir Ray nasa Inquirer, no? Radyo Inquirer, sa Vigatin pa na ang focus po ng ating programa ay sa gobyerno at impormasyon din, no? At teknolohiya, syempre. Nako, sabi ko, kailangan marinig si Sir Ray kasi may ikakabit ang PACE sa isang bagay na seryoso na ipinapatupad ng gobyerno at itong PACE ay samahan ng mga magulang. Maganda ba namang marinig na ang mga magulang ay ayaw sa ikakabuti po ng ating mga anak? So, yun yes, nga Sir po, Ray. gusto nating linawin na ang usaping K-12 ay edukasyon yan. No? Yes, alam natin yung layunin ng ating pamahalaan na para mapabuti dahil nga po sinasabi natin na medyo napaghuhuli na nga po tayo, sabi nila. Oo. So ang sa amin kasi bilang mga magulang, tatanggapin natin yung programa na yan. Kaya lang po, ang kini-question natin dito ay yung paraan ng pagpapatupad. Kasi yes, the implementation of K-12. Tama po 'yan. So ang pakaintindi ko dito, Sir Ray, sino ba naman ang ayaw ng pag-unlad? Opo. Sino ba naman ang ayaw na makasunod sa global requirements, no? Sino ba naman ang gustong mahuli? Pero ang PACE, ang stand po ng PACE ay hindi naman itigil. Hindi itigil ang K-12. Pero hindi itigil, pero you're calling for suspension of K-12. So, linawin po natin, Sir Ray, magkaiba po ang Stop K-12 Now at ang Suspend K-12. Go, Sir Ray. Kasi pag sinabi nating suspend K-12, ang alam ko natin dito ay ipatigil muna ang pagpapatupad ng K-12. So ulitin ko po, hindi po yung K-12 mismo kung hindi yung pagpapatupad. Dahil alam po natin, batas na po yan eh. Ngayon, bakit po natin pinapatigil? May mga nakita po kasi tayo dito na sa tingin natin ay sumasaklaw sa mga karapatan namin bilang mga magulang. Ngayon, pagka pinagpatuloy natin tong programang ito na may mga kumi-question, pangmatagalang apekto na po yan sa mga sa maraming mamamayan po dito. Andyan yung mga estudyante, yung gastos, yung mga magulang. Kaya po pag sinabi nating suspindihin yan, para ipatigil muna at pag-usapang muli. At pag pinag-usapang muli, gusto natin i-involve natin yung talagang mga totoong stakeholders. Halimbawa po dito, yung mga magulang. Sa batas po kasi ilang beses ginamit doon yung stakeholder, pero hinahanap ko po yung salitang magulang eh. Yung definition of, di ba yung terms? Yes. Masyado po kasing malawak ang stakeholder dun sa batas. Pero yung salitang magulang po mismo ay hinahanap po namin. Siyempre po, bilang magulang, bilang pangunahing stakeholder, kailangan din naming makita yung, kumbaga sa isang organisasyon, parang ganito yan eh. Tawagin mo yung organisasyon, pero mayroong malaking taong involved dyan. Banggitin mo yung pangalan. Maski yung man lang sana, i-acknowledge man lang sana yung mga magulang. So, isa yan sa mga bagay na sana, pagka masuspend dito, muling pag-usapan at isama na yung talagang mga totoong stakeholder dito. Ayun, nako. Sabi, ito nga po, ito ba ay labag sa batas ang hindi makonsulta ang mga magulang? Opo. Unang-una sa lahat, nakalagay po sa ating konstitusyon na
kailangan po ang mga halimbawa po sa Article 15 po ng ating saligang batas, Section 3, kailangan pong isama sa pagpaplano at pag-i-implement nung mga family at saka nung organizations ng families na yan na sa pag-i-inform o pag-i-implement ng mga issues that affect them. In the case of K-12, malaki po ang magiging impact nito sa mga magulang, kaya sa tingin po namin dapat po ay makonsulta una, no? Matanong man lang kung payag sila. Pero kasi ito naman sa point of view sa gobyerno, bakit pa kita tatanungin? Alam ko ang mas nakakabuti sa pangkalahatan. At malamang dahil sasabihin mo na ito ay gastos at hindi kaya na lagi namang rason ng mga ating mga magulang na dagdag gastos ito, bakit pa kita tatanungin? So, Sir Ray, ito, syempre, malinaw na gastos ito. So, ano po ang hinihingi natin sa gobyerno at ano po ang ginagawa ng gobyerno doon sa stand na actually malinaw meron akong nabasa na ang isang grupo ng mga magulang ay malinaw na gusto nilang ipatigil ang K-12. Ang pace naman, ang kay Sir Ray ay hanggat maaari, suspend K-12 muna at mag-usap tayo. Opo. Ayan. Kasi ganito yan ang epekto niyan sa mga magulang, lalong-lalo na unang-una sa lahat, sa mga public school parents natin. Yeah. Hindi po lahat ng mga gagraduate ng junior high school na papasok ng senior high school ay ma-accommodate ng mga senior high school natin, ng mga DepEd schools. At inamin din po ng ating mahal na kalihim na mayroon po tayong mga 800,000 hanggang sa mahigit 1,000,000 na estudyante natin na hindi ma-accommodate sa mga public schools na lilipat sa private schools. Ang problema po, yung mga private schools, hindi naman yan mag-offer ng libre. Hindi porket galing ng public school yan, libre na sila. Ngayon, ang sabi masyadong madami po kasi. Masyadong madami po yan. Saka, ang meron naman pong ginawang paraan ng gobyerno dito, ito yung sinasabi nating voucher system. Yes, yung 18,000 to 22,000 na voucher system ng gobyerno. At saka, sabihin din po natin na yung pong meron pong existing yung sinasabi nating ESC, na pag galing ka ng public grade school, at lilipat ka ng private high school, you are given an amount 7,000 to 10,000 yata na pandagdag dun sa tuition fee. Ngayon, ang nagkataon po kasi na ang mga private schools, halimbawa lamang po, meron tayong average tuition fee na 30,000 to 50,000 sa isang private school sa Maynila. Yung 22,000 kasi kulang yan eh. So, bubunuin pa po ng magulang yung natitirang ilang libo para po sa kanilang samantalang dati wala naman silang binabayaran. Ngayon po, mauobliga yung magulang para maghanap ng karagdagan doon sa pantituition nila sa private school. Ayun. Ito kasi, Sir Ray, parang ang basa ko dito, sinasabi natin na ang K-12, ito, ang programa na to ay lumalabas na parang anti-poor. Yan ang sabi nila, yun ang aking nabasa, no? Opo. Ang sasabihin naman po ng gobyerno, actually pro-poor yan, no? Kasi halimbawa dito, yung mga unang-una sa lahat, dahil nga sa K-12, magkakaroon ng malaking pagkakataon yung mga graduates natin ng high school para makapaghanap buhay. Yes, yun nga yun eh. Opo. Ayan po ay pinaliwanag. Opo. Yung pag halimbawa graduate ka na, diba? Na tapos mo yung senior high mo, meron ka ng vocational technology. So, you can now look for a job na fit sa'yo. And then, pwede ka na mag-start. So, pro-poor siya. Sabi po nila, pro-poor siya kasi nga po, magkakaroon tayo kaagad ng magandang hanap buhay. Kaya lang po, ito po kasi ay nananatiling pangako eh. Okay. Hindi po nagaganap dito. Siguro kasi itong kasama kong Ma'am Vilma. Meron siya kasi siyang karanasan, meron siyang nakapanayam na isang graduate na po ng K-12. Yes. Okay. Kasi meron na? Meron po. Gusto ko pong ipagbigay alam sa lahat na noon pong sinimulan po ang 2013 ang K-12 program. Nakalagay po doon sa Section 12 na may mga eskwelahan po na pwede silang magpasimula ng kanilang modeling or pilot classes. So ito pong 2015 itong nakarang Abril ay
anong tawag dito? Meron na pong gumraduate ng K-12 program. Ito po yung nagsimula noong 2013. So ang basa ko dito, pagkat pirma bilang batas, yun na. automatic, meron na tayo kaagad meron na tayo kaagad finish. nag-enroll ng grade 11. So ngayon dumating yung 2015, yun mo, meron tayong first graduate, kaya alam ko si kapatid na Vilma. Meron siyang mga nakakausap tungkol dito dahil alam ko meron siyang mga kakilala na galing gumraduate ng isang K-12 program. Sige. Vilma, ano ba tong narinig mo? Nakita mo ba? Kilala mo sila? Opo. Oo. Bali, marami po sa atin din nakakaalam na may nag-graduate na ng grade 12. Oo nga, totoo. Etong April 2015 po. Oh my goodness. Okay. Bali, sabihin ko po ba yung school? Huwag na. But, somewhere po sa ano po sila, may na-interview po kami na nag-graduate siya this April. Ngayon, di ba, sabi po ng gobyerno na ready ang gobyerno na pwede nang mag-apply itong mga batang to. Ngayon, tong batang po ito na gusto niya maging psychology. Ituloy yung, kasi di ba may mga tracks po yan na hindi po siya tinanggap kasi may hinahanap po sa kanya certification. Okay. Na wala siya. Ngayon, hindi niya alam saan siya pupunta. Ang ginawa niyo po ngayon, nagtitinda na lang siya doon sa may kanto namin. Naku, kailangan nating linawin yan, no? Sa next Saturday. Sabi kasi, claim kasi ng gobyerno na handa tayo, pag after nila ng makumpleto itong 10 taong programa ng K-12, ay may papapuntahan sila na may trabaho, na pwede na silang magtrabaho. So, aalamin natin yan. Actually, nasa pipeline na po, nasa schedule na sila naman ay mag-guest sa susunod na Sabado, no? Yun. Kasi yun ang pag-claim nila. Ito Sir Ray. So, 'di ba, nangyari na yung K-12 na yan. Tapos narinig na natin sa mga PTA meeting na merong hanggat itigil ang K-12 at meron namang nagsasabing na suspend K-12. Kasi daw, mas marami pang dapat pagtuunang pansin kesa sa mag-implement ka ng K-12 program. Tulad kaya ng, yes. Halimbawa po dito, noon pong, kasi po, nakita ko na rin yan, noong October 7 po, mga October, bago po mag-October, may ginawa na po akong position paper na sinasabi namin dito yung aming mga pagmamasid, pagtatanong-tanong, at pag-iimbestiga na marami pa hong mga kakulangan sa larangan ng ating edukasyon. Nabanggit ko po dito yung kakulangan sa classrooms, kakulangan ng mga textbooks, kakulangan ng mga proper training, at saka siyempre po, yung marami pong mga bagay-bagay na nabanggit ko doon. Pinadala ko po to sa Senado, pinadala ko po to sa DepEd, nagpadala po ako kasi ako kung may naisip ako talagang sinusulat ko yan, pinapadala ko sa kanila. Hindi ko ngayon ko lang, kamakailan ko lang nabasa na naipublish po pala dito at halos mga 60 to 70% ng article na yon sa isang pahayagan. Online po siya. Kinuha po yung aking mga position doon. So una po dito, ang nakalagay po dito, yung halimbawa po yung sa classrooms. Hanggang ngayon po, problema pa rin po yan. Totoo po na may mga bagong classrooms tayong mga ngayon ginagawa. Ang tanong po, sabi ko sa mga ang katanungan dito ay linawin po natin kung itong mga ginagawang mga panibagong silid-aralan ay tumutugon doon sa pangangailangan ng K-12 o ito po ba ay yung mga pagtugon doon sa mga backlogs. Kasi halimbawa ganito yun kung sakasakaling meron ng eskwelahan tayo ngayon, meron tayong 4 o 5 classroom sa isang eskwelahan. Pwede ba nating sabihin na huwag gagamitin yan dahil para pang K-12 yan. Siyempre po gagamitin yan. So, ibig sabihin, huwag mo nating sabihin sana na pang K-12 yan. Dahil mayroon o walang K-12, kailangan po talaga nating gumawa ng classrooms. Malinaw po yun. Para po matugunan. Kasi ngayon may mga shifting pa rin tayo So, hindi po yun accomplishment. Ngayon po, pangalawa po dito yung mga trainings. Kakandadara pa. Nagkukumahog, nagmamadali ang mga trainers. Nagkukumahog ang mga trainers. May mga inaatake na, may mga inaabutan na ng heat stroke sa mga eskwelahan. May mga narinig po ako na sa isang training session, sa isang training program, may inaatake sa puso, may nagkaka-heat stroke. Well, labas po yun Kaya lang po, yung ano natin dito ay
halos wala pong ginawa ang gobyerno natin ngayon kundi paghandaan Yung opo, ina-acknowledge po natin yan. Kaya lang po, 1 linggo, 3 araw, ano po yung quality na makukuha nila doon sa 5 days, 1 week training para po masabi natin na handa na kami. Handa na kami. Siyempre, mga educators tayo dito. Alam natin kung na ilang, hindi overnight. Hindi overnight. Sabi nga ho na isang kasama namin na dahil nga ho sa pagmamadali natin, ang guro ay nauuna lang ng 1 pahina sa kanyang estudyante. Parang gano'n ang pagkakasabi na kailangan pag-aralan natin yung susunod na lesson natin bukas. So, siyempre, hindi naman pwedeng mauna yung estudyante. So, parang gano'n ang nangyayari. At saka ho sa mga nagaganap na mga trainings, may mga napagtatanong po tayong mga guro, may mga tanong pa rin po tungkol sa K-12 Sa halip na nagfo-focus sila doon mismo sa curriculum, may mga guro pa rin na hanggang sa ngayon ay naguguluhan tungkol sa K-12 program na yan. Yes. Ang nakakalungkot dito, ang kasagot ay hindi po mabigyan ng tahasang kasagutan. Ng kasagutan. Basta ang sasabihin ay handa tayo sa K-12 at push through. Itutuloy po natin ang K-12. So, magbre-break muna ako, Sir Ray. So mamaya pag-uusapan natin, hindi ba pwedeng pagsabayin ang pagsolusyon sa mga problema dati at itong pagpatuloy ng ating K-12? No? So, at ito ba ay talagang solusyon para maitugma ang ating edukasyon sa global requirements na meron tayo ngayon? So mamaya-maya po, magbabalik po ulit ang Vigatin sa Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP ang Gabay ng Pamilyang Marino. Ikaw ba ay isang marino o may kaanak na marino? Makinig sa Gabay ng Pamilyang Marino. Hosted by Captain Jess Morales at mga anak ng mga marino. Halina't pakinggan ang iba't ibang kaalaman na may kinalaman sa maritime industry. Gabay ng Pamilyang Marino. Magbibigay sa inyo ng mga payo at gabay para sa ikauunlad ng inyong pamumuhay pagkatapos ng inyong buhay marino. Gabay ng Pamilyang Marino. Nagtataguyod ng reintegration ng mga marino sa agos ng ating lipunan. Walang higit na magmamalasakit sa mga marino, kundi kapwa marino. Gabay ng Pamilyang Marino. Tuwing Sabado, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Gabay ng Pamilyang Marino. Sa gitna ng kabi-kabilang problema, may mga magagandang balita na magpapagaan sa inyong dinadala. Kabutihan, kagandahan, kaayusan. Warrior Angel. Hatid ang mga mensaheng pampag-good vibes, iwasan ang problema, at huwag maging nega. Relax lang. Enjoy life. Ako si Brenda Arcangel, ang inyong Warrior Angel sa radyo. Maghahatid ng mga nakakaaliw na kwentuhan, mga impormasyong napapanahon at nakaka-good vibes. Feel good na istorya at level up na chika sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa buwan naman ng balita, gaganahan ka na. Dagdagan pa ng mga beauty and health tips na bonggang-bongga. At ang showbiz chika, hindi mawawala. Mga hot issue ng bayan ngayon, ating pag-usapan. Ano mang problema, may positibong paraan para solusyonan yan. Samahan ninyo ako magpalaganap ng kabutihan at kagandahan. Ito ang Warrior Angel, ang makabulang weekend program na magaan at masaya. Let's be happy, wag na mag-worry. Warrior Angel. Warrior Angel. Kasama si Brenda Arcangel. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer 990 AM.
Ayan, nagbabalik po ang VGATN sa Radio Inquirer. So kasama pa rin po natin ang founding chairman ng PACE, si Sir Ray Vargas, at ang Secretary General na si Ma'am Vilma Benigno. Ayan, sa mga nakikinig sa atin tungkol dito sa suspend K-12 now o sa usaping K-12. So sana nakita po natin na ito po ay talaga para sa ating mga magulang at para din sa ating mga anak ng mga nag-aaral. So kanina naisip ko kasi sabi ni Sir Ray na yung preparation sa regular na takbo nga ng global education ng Pilipinas, no, yung preparation ng brigada eskwela, paghanda ng mga classroom, ng curriculum, ng libro, ng teachers, ng staff, ay may problema na. And then, meron tayo ngayong K-12 program na isa pa rin mainit na usapin kasi nga sa tingin natin ay hindi rin daw nga naihanda. So, ang tanong naman, pwede bang pagsabayin ito, parallel solutions, parallel addressing the problems, no? Na parang ayusin ko tong problema itong grade 1 to 6 or ito namang another 10-year program for K-12. Sir Ray. Opo, ganito po yan kasi may nabasa po akong isang balita. Ito yata ay naganap sa hindi dito sa Luzon, parang sa Visayas yata yon. Nag-celebrate sila ng second year anniversary ng K-12. Yun lang po na, kasi 2013 kayang pinirmahan. So kung tutuusin, nung dumating yung May 15, 2015, 2 taon pa lang yung K-12 program. So tama po yun. 2 years na po yung K-12 program hanggat nandyan yung batas. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng graduate ng 2018 kung alam natin na 2 years pa lang yun? So ibig sabihin po, minamadali natin na makapagpatapos ng 2018 ng ating sinasabi nating K-12 graduate. So parang ginagawa nila dito is pinagsasabay. Opo. Ang sa amin po kasi, ako kasi bilang isang magulang, siyempre hindi naman ako papayag na madalin mo yung anak ko kung alam naman natin na hindi naman pwede yan sa isang ordinaryong instruction lamang kung hindi kaya nung bata, hindi natin dapat pwedeng pilitin. So, para sa amin, siguro, mas maganda, unahin muna natin yung mga issue dito. Halimbawa na, yung teacher na nagtuturo, hindi naman siya talaga handa. Di dapat turuan muna natin yung teacher. Ganon din yung mga classrooms. Mayroon nga tayong teacher, pero mainit naman. Nagsisiksikan sila sa mga silid-aralan. Paano natin masasabing handa tayo dito? Kung sa ngayon pa nga lang po, hindi natin mapaghahandan. At nabanggit nga kanina ni kapatid na Vilma, na yun pong gumraduate na po ng May ng K-12 noong April. Ito po yung pilot class, linawin lang po natin, ito po yung pilot class. Kung sila nga po hindi nabigyan ng pangako ng gobyerno na magkakaroon ng magandang hanap buhay, so sana naman i-focus na lang po muna natin kung para kanino talaga yung K-12 na yan. Kasi halimbawa ganito, bakit yung mga grade 10 ngayon? Marami kasi akong napagtatanungan. Yes, oo. Pag-usapan alam natin ko po sila, kung saan po kayo nanggagaling ngayon. Opo. Although yung anak ko kasi ay incoming grade 8 saka incoming grade 7, pero marami po akong nakakausap na mga incoming grade 10 students. Unang-una sa lahat. Halimbawa dito. Dahil nga sa mga balita na may mga nagfa-file ng petisyon, may mga magulang na naguguluhan. Oo, yun. Okay. Ang kaguluhan nila dito ay kung sakaling ma-suspend yung K-12 na yan, paano yung aking anak? Mag-i-exam ba siya ng entrance examination sa kolehiyo? Ang mga entrance examination, magsisimula na yan ngayong August, di ba? Yung halimbawa lang po, UP, UST, yung ibang mga universities natin, nagsisimula niyan ng mga entrance examination kung sakasakali na masuspend. Ibig sabihin, itong mga graduating grade 10 natin ngayon, tutuloy sila ng kolehiyo. At dahil nga ho sa hindi malinaw, although malinaw po sa ating gobyerno na itutuloy nila yan, pero meron nga tayong final sa Supreme Court, paano kung masuspend? Hindi sila nakahanda.
Yun na nga eh. So, paano yan? Ano naman kaya ang ginagawa ng mga universities tungkol dito? Halimbawa po, yung mga university na banggit natin kanina, alam nila na meron bang silang makukuhang mga estudyante na papasok pagdating ng 2016? So, ano rin ang kanilang ginagawang paghahanda dito in case po na ma-suspend? So, ito po yung mga ilan lamang na mga nakakabaghabag sa ating mga magulang. Lalong-lalo na itong grade 10 students natin na narinig ko po sa isang magulang, guinea pigs daw yung kanilang guinea pigs or mga sacrificial lambs. Sila yung si ating trial and error. Tama ba yun, Ma'am Vilma? Opo. May dagdag pa nga po doon yung kasi meron po kaming napunta nila Sir Ray na public high school. Ang tanong kasi nila, kasi meron po sila yung mga programa rin po ng gobyerno tungkol sa Abot Aral Program o yung alternative learning system. Yeah. Ang sabi po nila, yung buong batch nila ng grade 10, kung sakali, kasi wala pong malinaw na na kung kasali sila sa programa ng K-12, yung mga alternative learner. Bali, ang plano nila, kung sakaling hindi kasama ang mga alternative, ilalagay na lang nila yung mga anak nila doon para mag-koleyo na daw agad. Kasi walang sinabing gobyerno na itong alternative learning kasali sa K-12 program. Opo, hindi po nakita yung sa K-12 program. May mga iba pong mga issues natin ngayon. Halimbawa po yung SPED, Special Education. Wala rin po yun sa K-12 program. Ito po yung may silang term doon, parang something education, tumutukoy ito sa mga special education students. Hindi po yun yata naisama din doon sa kaya humihiling din sila na sana ay maisama sila doon sa programa ng K-12 kung sakasakaling meron. Ayan, meron pa akong mga itatanong pero meron tayong isang phone patch. Sabi ko nga ang aking kasama na si Ellison ay nasa Camsur kasi may event po kami doon. Nakasama si Ross Del Rosario ng ating WhatsApp Pilipinas. Hello, Ellison? Hello? Yes, morning. Good morning, Ellison. Natin sa Manila. Yes, masaya kami. Yes, enjoy kami dito sa Camsur. Yes. Yes, oo, para kami mga VIPs talaga. Oo, kasi kasama mo, syempre. Thank you sa mga organizers, yeah. Oo. Ellison. Makakasama pala natin si Miss Monique Ong. She is one of the organizers of Kaugma 2015. Tanungin natin siya ngayon kung ano ibig sabihin ng Kaugma. Ay, alam ko yan kasi Bicolana ako. Maray na. Diyos marhay na aga sa imo, Monique. Yes, kausapin mo sandali si Monique. Yes, okay. Oo. Nako, sa Bicol medyo. Good morning. Welcome again. It's another hot summer dito sa Camsur. Ayan. Maray na umaga sa imo, Monique. Medyo malabo, no? Hindi ko ganong marinig. Medyo... Hello? Okay. Once again, hello. Good morning. Ayan, to everyone. Those listening, eto na ngayon, we are here in the best and the hottest summer all day, all night. Siyempre, sinabi natin, what is Kaugma? Means happiness. Kaya everybody happy. Ayan, Kaugma. Ano po ang meron ngayon sa Kaugma 2015? Also, well, actually, madami na nangyari. We already kicked off starting nung last Saturday with the Ann Kapal show ni Ann Curtis. Okay. We've already done. Oo, ang saya, grabe, unbelievable. Dinagsa ng mga tao. Over 40 to 50,000 people were around the area just one Ann Kapal. So, ang kapal nga ng mga tao, ang saya. Sinama rin namin, of course, we have our arts festival, so the best of the best Bicolano arts. Makikita natin, lalo na si Pancho Piano, one of the best painters you have in Bicol, also was featured. We had the Miss Kaugma, the GovMix Dance Revolution. We had the Big B Singing Contest with Angeline Quinto. But right now, as we speak, nandito tayo ngayon ay nanonood tayo ng 9th Philippine Wakeboard National. So the best of wakeboarders all over the Philippines. Siyempre marami ng mga wakeboarding sa iba't ibang lugar like Davao, Cebu, also in Laguna, of course, meron tayo dyan. But here
in Camsur, this is the mother place for all wakeboarding. Yes, Nag-converge lahat ng mga wakeboarders. Very, very exciting. We're still watching it right now as it is the kick-off for the mga adult categories. Nako, Monique, as you describe the event, nako, feeling ko nandyan na ako at ang mga kaharap kong monitors dito ay mga mga nagwi-wakeboarding na. Yan. So Monique, until when itong event na ito, yung Kaugma 2015? You guys can still come to Camsur hanggang 31st. So Sunday, we're still kicking it off. It's so exciting. I think if wala kayong ginagawa, and iba nga, extended na ang summer, dahil extended, dito na. You guys come down Camsur, a beautiful place, beautiful people, and lots of happenings. Oo, totoo yan. Baka bukas nandyan na ako, hahabol ako. Dadalhin ko yung pamilya ko. So exciting. Tuloy-tuloy pa rin. Meron din siyang concert kasi sa concert ground. May international promoter na dumating dito in Disruptive, and so they're bringing all the international. So mamayang gabi, it's all international DJs like the Ibiza legend DJ Alfredo from Spain. We've got Ilona Rampling and Danny Rampling, the father of rave, and they're all the way from UK. We've got Seb Fontaine also from UK. So they're all coming down here. Actually, nandito na nga sila. So they're spinning tonight at the Kaugma grounds, and very first time to have like a music festival, one of its kind, only here in Camsur. Wow. Ayan. Experience Camsur. Congratulations. Talagang urago ng mga ang Bicolano, no? Maganda ang pag-organize po ninyo ng event na iyan. So, kumusta naman ang Vigatin dyan sa Camsur? Yung team ng Vigatin. Hello? Team Bigatin. Ayan. I think they're all looking good. I think they need to get down the water. Kailangan yata nila mag-swimming ng konti, at mag-wakeboard. So, we're all for it. They're good. They're all having fun. Ayan. So, Ellison, sabi mo nga, inaabangan namin dito na si Governor si Megs ay may interview natin. Kumusta naman si Governor? Baka next week we can have phone touch sa kanya about sa education. Yes, ayan. So, sa next Saturday, Ellison, kasama natin yung DepEd at saka siguro kasama din natin si Governor para... Yes. Oo. Sa next Saturday po. Naku, Ellison, medyo... Right now, ma'am. Hello? Ayan. Yes, yung mga bisita po natin ngayon. Ayan, ang mga bisita po natin ngayon ay galing ng PACE, si Professor Ray Vargas, ang founding chair ng PACE, at ang Secretary General ng PACE. So, si Ma'am Vilma. So, ato, Ellison, ay sila yung nag-found. Ito ay aktibo po sa ating usapin ng K-12, ang Parents Advocacy for Children's Education. So sila po yung lagi po nating napapanood sa TV, sa dyaryo, naririnig din po natin sila sa mga radyo natin. Hindi ka namin nakasama dito. Yeah, oo nga, seryoso. Mas gusto ko ang pag-usapan ng K-12. So pupunta ako dyan ng Sunday. Gawin natin ang paraan para ma-interview natin si Governor Mix next Saturday. Oo. Securing Governance and Technology to Information Network. Yes. Sige, Ellison, at hindi na kita gaanong marinig. Yes, enjoy. So, Diyos marahay na aga sa ating mga kasamahan dyan, Kabigatin sa Bicol Region. Okay. Congratulations po sa... Yes, thank you, Ellison. Bye. See you soon. Bye. Ayan. Okay. Ayan po. So, ayun, medyo... Sa next Saturday... Nag-enjoy sila doon. Yes, sobra. Kaya medyo umiba yung ating usapan naman, parang wakeboarding na. Pampalamig yun ang ating Pampalamig. Pero sobra. Ako, sabi ko, kahit ano pa mang gusto kong tingnan dito na prepared nga tayo, no? Para talagang gusto ko mang intindihin. Opo. Pero talagang hindi. Hindi. Pero pag ini-evaluate mo rin, maganda rin ang objective talaga ng K-12. Tingnan natin ito kasi pag inaaral mo,
tayo na lang, isa tayo sa 3 bansa na hindi pa nag-a-adopt ng K-12 sa buong mundo. Tayo na lang. And then, sa ASEAN, tayo na lang po ang nag-iisa na hindi pa nag-a-adopt ng K-12. So, kung lalawakan po natin ang ating yung pag-intindi ng educational setup ng Pilipinas, halimbawa yung ating mga anak, Ma'am Vilma, hindi siya K-12 ang kaniyang programa, no? Sa tingin mo, siya ba ay nagkulang? Siya ba ay may kulang kung siya ay magtatrabaho sa mga ASEAN regions na to or abroad? Para sa akin po, hindi po eh. Kasi pag sa akin ang Pilipino, kahit sa mo yan dalin, kayang-kaya niya matuto. Kahit sa maikling panahon, kayang-kaya niya at mag-excel pa siya. Kaya para sa akin, hindi usapin ng haba. Ng years. Talaga ang kalidad. Kasi di ba magkaiba ang length ng time at saka yung quality. Okay. Ayan. O sige. Ito, Ma'am Vilma, di ba? Sabihin na natin na ganun talaga ang mga Pilipino. Natural na magaling at matalino. No, yung persistent. Kaso, ang polisiya, siya ang nagkokontrol na doon. Kahit siya ay pinakamagaling na doon sa kanyang field na yun, siya ay hindi mabigyan ng tamang break o ng tamang salary dahil sa kanyang edukasyon. Siya daw ay nagkulang base sa requirements ng pangkalahatan, ng ASEAN requirements. So, paano yun? Ang karamihan pong Pilipino na pag tinanong sila ng ganyan, nag-aaral sila ng doon sa pinupuntahan nilang bansa. Bali, nagmamaster sila para maano nila. Hindi nila kinukuha ng ganong katagal na nahahabol pa rin nila yung global requirements. Yes. So, ganito kasi yun eh. Halimbawa na siya ay, nag-masters, yung continuing professional education. Iba kasing usapin yun. Hindi siya yung basic ed. Yun kasi ay post na. Tapos na. So, hindi pa rin siya tumutugma doon sa sinasabing standards ng ASEAN. So, anong atin doon? Ma'am, kasi pag sinabi mong programa, di ba, dapat simula mo siya sa simula. Yun nga po yung inaano namin sa PACE na kagaya ng grade 10 na mabibitin na. Hindi niya sinimulan yung programa. Kasi iba ang curriculum na pinag-aralan niya. Kaya dapat, kung sasabihin mong nagtapos ka sa programang ito, simula mo sa simula. Yeah. Yun yung namin. Ayun. Kasi usapin nito ng curriculum, yung pagmamatch ng curriculum natin versus sa ibang bansa para at least kung gusto mo nga aminin na natin, ang tayo talaga ay we are made to the world. Tayo ay mag-excel parang alam mo yon, ang iba mas kahit dahil nga sa ating kagalingan, tanggapin na natin na marami talaga nagtatrabaho sa atin abroad. Yun nga lang, hindi na ibibigay ang tamang title sa kanila, ang tamang yung compensation sa kanila dahil lang dito, dahil daw sa hindi ka K-12. Sir Ray. Ganito po kasi yun eh. Yung kinukumpara tayo sa ibang bansa, lalong-lalo sa mga karatig bayan natin sa Asia o di kaya sa ASEAN, meron po ako ditong isang presentation dito. Actually, ay binigay ko po ito sa aking graduate school report. Yung ASEAN Qualifications Reference Framework o AQRF. Kung narinig po natin to, yun pong sinasabi nating 12-year basic education ay bahagi po lamang siya nung level. Yeah. Ibig pong sabihin dito, hindi porket 12 years yung basic education ng isang bansa, yun na mismo yung level. Isa lamang po yan sa mga levels natin. Dito po sa Pilipinas, ang level natin meron po tayong 8 levels dito sa Pilipinas. Sa Indonesia, meron silang 9 levels. Sa Malaysia, meron silang 8. Pero, ang ginawa po kasi natin, nag-adjust po yung ating basic education. Nagdagdag po siya ng karagdagang 2 taon. At yun nga po, yung ginawang mandatory yung ating kinder. Kaya lang po, hindi tayo nagbawas sa ibang levels. Halimbawa po,
nagdagdag tayo ng high school, pero yung length ng estudyante natin na bubunuin sa kolehiyo, ganun pa rin. So ikaw bilang magulang, okay, babawasan mo yan, nagdagan mo yung high school, sana naman makukuha namin yung aming college level or tertiary level ng medyo kakaunti lang. Yung education system kasi natin, iba yung may hawak ng higher education, iba yung may hawak ng TESDA, iba yung may hawak ng Department of Education. Nung unang panahon kasi, no? Pasensya na po kayo. Yung unang panahon kasi, isa lang ang may hawak niyan. Meron tayo dating Department of Education, Culture and Sports. Yeah. Nung 1995, itinatag po yung CHED. Kaya po, nung gumawa ng move, yung ating Department of Education, gumalaw din yung ating Kaya lang po, nagalaw din sila, na-adjust. Kasi hindi naman pwedeng sabay yun o mag-overlap So, ang nangyari, nadagdagan tuloy. Ang dating ng marami ay nadagdagan. Pero yung level natin, pareho rin ba yung level natin? Ang sinasabi po dito sa AQRF na binabanggit ko kanina, kung saka-saka, ang hindi po mahalaga dito, yung levels, kung hindi ang tinitignan natin dito yung qualifications reference. Pwede po kasi natin kunin ang isang qualification sa dalawang levels. Halimbawa dito, yung quality, kaya nating ibigay yung qualification sa 1 taon o 2 taon lamang. Ito po yung tinutukoy dito. So pinagkumpara ko dito, isang bansa mayroong 9 level, isang bansa mayroong 8 level. Pwede po silang magkapareho as long as yung AQRF nila ay magkakapareho. Ibig sabihin dito, kaya mong kunin sa 5 years sa isang eskwelahan in a local level, yung ibang eskwelahan kaya din naman nilang kunin ng 4 years lang. Kagaya dun sa may ibang eskwelahan, bakit ang kanilang kurso ng accountancy ay 5 years? Bakit yung ibang eskwelahan, ang kanilang kurso ay 4 years? Pero kini-question ba natin yan? Pagka mag-apply ka ng board exam, sasabihin na, hindi ka pwede kasi 4 years lang ang yung accountancy program. Hindi. Pero yung qualification natin, pare-pareho lang. Ang pinipilit natin ngayon na yung qualification natin ay tumutugon doon sa, kumbaga yung ating additional years ay tumutugon doon sa qualification, which is not. No, may mga pag-aaral na po kasi na ginawa. Ito po nung 2012 po ginawa to, nabasa ko po na hindi po sapat ang yung pagdaragdag. Hindi po 'yun ang katugunan ng pagdaragdag ng 2 taon para po makuha natin yung quality education, lalong-lalo na po sa basic education. Ang nakakalungkot po, ito po ay present nila at ito po ay pinablish bago po ito po ay pinablish ng May yata yun or April ng 2012. Ilang araw o ilang buwan bago po magsimula yung pagbubukas na yung rolling out ng K-12. May mga petisyon na noong mga panahon na yon, pero nagtataka tayo, tuloy pa rin Kaya po sasabihin natin na bakit noon hindi kayo nagtanong. Noong 2012 po, marami na pong mga petisyon, may mga sulat na po, may mga pag-aaral na po na nagsasabing hindi yan ang kasagutan, hindi yan ang katugunan. Yun po ang pinagtataka natin. Bakit po naging na-push pa rin yung K-12 program na yan na hindi handa. Sabi nga nung aming mga kasama dito, yung sa atin kasi may backup tayo ng research dito at may pag-aaral. Opo. Ayun nga po, yung binabanggit ko kanina, ito po yung pag-aaral na hindi nga tumutugon. Alongside, in the same article, so I doubt na hindi nakita to ng gobyerno. So, nakita to ng gobyerno, pero tuloy pa rin yung programa. Tuloy pa rin. Alam mo, sa totoo lang, talagang matagal ko rin pinag-iisipan tong K-12 na to. Sabihin na natin na meron kasing launching ng ASEAN, no? So, mga December. Pero ang implementation niya ay 2016. So, malamang dito yun ipinipilit. Naintindihan ko, kung aaralin mo bilang guro talaga, meron pa talagang kakulangan ang mga bata once they are into college already. Minsan, hindi pa sila ready. Yung maturity, yung topic mo sa kolehiyo, naisipin mo na sila ba ay nagkulang sa yung basic ed. So, tapos, so sasabihin, alam mo, pag may K-12, ma-address yung problem na yun. So, enough ba na solusyon nga iyon, na maglagay ng K-12 para doon? Ang sabi din naman, nagdagdag na ang DepEd ng budget para sa edukasyon. Malaki na. So, inaasahan natin na magamit na ito doon. Pero, ang tingin ko, ang mas merong malaking problema talaga ay ang higher education.
yung HEIs natin. That I think there are more than 80,000 teachers na pwedeng mawalan o maging maapektuhan itong programa ng K-12 sa loob ng 2 taon. Opo. Okay. Ganito po yun. Nung nakaraan linggo po ay sa committee level po ng sa Kongreso, ito po yung pinamumunuhan ni Congressman Roman Romulo. Parang sa kanilang level yata ay okay na sa kanila yung parang may pinayagan sila na 29 billion na pondo para sa mga maapektuhang mga faculty members ng HEI. Noon pong May 4, ako po ay nagbigyan ng pagkakataon para mag-observe. In fact, in-acknowledge po tayo doon sa Kongreso para maging kasama doon. Yeah. Pero nasa sideline lang po ako noon dahil issue po yun ng mga guro eh. Yes. Nakita ko po kasi doon yung budget na pinopose ng Commission on Higher Education. Sinabi nila na mayroon pong malaking porsyento, mayroon pong nakalaan na budget. Ikaw nasa HEI ka rin. Nakasama doon sa kanilang budget yung yung master's degree completion. Mag-research ka, popondohan kita. O di kaya kasama doon yung MA degree completion. Tanong ko, ang requirement po kasi sa HEI ay master's eh. Yes. So paano nasama yung completion doon ng master's degree? Ibig sabihin, inaamin nila na may mga HEI personnel na wala pang master's degree. Yes, kung samantalang ito ay minimum requirement. At kung isinama mo yun doon, tapos hihingan natin ng pondo, siguro ay paliwanag din ng maigi. Bakit po isinama yung master's degree doon? Kung sakasakali namang PhD lamang yan, masyado po yatang malaki yung 17.2 billion na nakita kong pinapost nila. At kung ako guro, no? Kung ako ay mawawalan ng trabaho sa 2016, mas unahin ko siguro yung isusubo ko kaysa yung ilalagay ko sa utak ko dahil ako ay mawawalan ng trabaho. Ayan. Nako, sabi ko nga ba, kulang ang 1 oras para sa usapin ng K-12 dahil ito ay 10 taong programa para sa atin. So, parting words, Sir Ray Vargas po ng PACE. Go. Opo. Nabanggit ko po kanina na ang K-12 ay hindi po tayo tumututol dito. Yes. At nabanggit ko rin po na nagkaroon na tayo ng 2 years ng celebration, anniversary. So kung tignan po natin at sa tamang pagpapatupad, dahil ito po yung aming tinututulan, yung pagpapatupad, sana po kung 2 years na, siguro dapat mas maayos na ang tamang nasasakupan ng K-12, yung mga nasa grade 1 kung isasama natin yung kinder. At sana hayaan natin yung mga nasa grade 10 na at saka yung mga hindi pa nasasakupan ng ng patapusin. Dahil po, kami po, nung 2005 o nung 10 years ago, lalo yung mga grade 10 parents, niregister nila yung kanilang mga anak na magkapagtapos within 10 years. So, dapat po, patapusin natin yan. Huwag po sana nating i-retroactive yung, retroact yung batas. Mas short change daw yung ating mga estudyante. Ayan, sumisegoy, tumutuloy pa ako. Sabi ko nga, mahaba tong usapin na to. Ma'am Vilma, parting words. Isa lang po masasabi namin. Kung ang gobyerno tinatanong ang DepEd kung handa na ba sila, hindi ba karapatan din namin mga magulang na tanungin, magulang, handa na ba kayo? Ayan, ako, sabi ko na nga ba. So, tuloy, sa totoo lang, ito ang maliwanag dito. Nalilito po ang mga magulang kung ano na po ang mangyayari sa atin. So, importante po na malaman po nila. So, kailangan po nating mag-usap-usap. So, sa susunod na Sabado po, nandito po ang DepEd, ang ating pong ang PACE, ang ating pong mga teachers or mga estudyante din na apektado po na itong K-12. Nako, nakikita ko na ang kaduluduluhan nito, pero ituloy pa rin po natin ang ating mga pinaglalaban at mga paniniwala. At ito rin po ay makakatulong sa atin. So, sa susunod na Sabado po ulit, ito po si Arnie Barcelo ng Vigatin Radio sa Radio Inquirer. Maraming salamat po. See you next Saturday. Radio Inquirer. 990 AM. Mahigpit ang pagpapatupad ng batas ng Indonesia, lalong-lalo na pagdating sa illegal drugs trade. Ang tanong dito, Jake, ganyan ba ang pwede nating sabihin sa ating sariling bansa? Ganon ba tayo kahigpit sa mga foreign nationals? Wala tayong death penalty kasi. Kaya nga, caught sa